Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Si Catherine Camilon ay 26 years old at nagmula sa Barangay Rillo Tuy, Batangas. Siya ay ipinanganak ng January 4, 1997 at may zodiac sign na Capricorn. Bunso si Catherine sa kanilang magkakapatid at siya nga ang breadwinner ng kanilang pamilya. Ang kanyang tatay na si Relmer ay isang tricycle driver habang isang plain housewife naman ang kanyang nanay na si Rose. Nag-aral si Catherine sa Batangas State University ng kursong Master of Arts in Education, major in Educational Management. Natapos niya ang kanyang pag-aaral sa ilalim ng College of Teacher Education at graduate ng November 25, 2021. Bukod sa maganda, matalinong babae si Catherine ayon nga sa kanyang pamilya. Si Catherine kasi ay 5 feet at 6 inches ang taas. Mahilig din mag-badminton si Catherine. Isang licensed professional teacher si Catherine at bilang isang guro para sa mga grade 9 students ay may nakamit siyang award. Taong 2021 ay nakatanggap si Catherine ng Best Brigada Eskwela Program Implementer galing sa Gawad Tanglao. Pero mas kilala si Catherine bilang isang beauty queen sa Batangas. Madalas nga siyang sumali sa mga contest para sa dagdag income ng kanilang pamilya dahil gusto ni Catherine na mapaayos niya ang kanilang bahay. At taong 2020 ay unang sumali si Catherine sa beauty contest at agad siyang nanalo sa Binibining Batangas Quarantine at ang kanyang advokasya ay serbisyong publiko ng panahon ng pandemic. Taong 2022 naman ay sumali naman si Catherine sa Miss Fit Philippines at siya ay naging isang top finalist. Ang kanyang mensahe ay tungkol sa importansya ng healthy at active lifestyle. Kamakailan nga lang, sumikat si Catherine nang siya ay sumali sa Miss Grand Philippines ng July 2023 at nirepresenta niya ang kanyang hometown bilang Miss Grand Batangas 2023. Isa ding model at talent si Catherine. Sa katunayan nga, siya ay lumabas na sa Balisong Channel, ang unang online broadcast sa Batangas. Ang pinakahuling project niya sa channel na ito ay isang seasonal video ng taong 2021 na ang pamagat ay Ituloy Natin ang Pasko. Na layunin ay magbigay ng saya at buhay kahit na mayroong pandemic. Makikita nga sa mga social media account ni Catherine ang journey niya sa mga sinasalihan niyang beauty contest at pagiging masipag na teacher. Pero noong October 12, 2023 ay nabago ang lahat para sa pamilya ni Catherine Camilon. Ayon sa nanay ni Catherine na si Rose, hapon ng October 12, nakauwi pa daw si Catherine sa kanilang bahay. Umalis si Catherine sakay ng kanyang gray na sasakyan. Bandang 8:33 ng gabi, nakatanggap ng tawag si Rose mula kay Catherine na siya nga ay nasa Bawan, nakapark at inihintay ang kanyang katrabaho. Hindi naman umano nabanggit na ni Catherine kay Rose kung sino ang katrabahong tinutukoy nito. Pero iyon na ang huling pagkakataon na nakausap niya ang kanyang anak. Kinabukasan nga ay hindi na makontak si Catherine ng kahit sinong miyembro ng kanilang pamilya. Ilang beses daw sinubukan ni Rose na tawagan ng anak pero hindi na ito sumasagot at tila puro cannot be reached ang cellphone ni Catherine. Nang i-check naman nila ang messenger account nito, 14 hours ago ang huling online ni Catherine. Dahil dito, nanghingi na si Rose ng tulong sa kapatid ni Catherine na si Chinchin. At agad naman nag-post si Chinchin sa kanyang social media at sinasabing, "Nasaan ka na ba, Catherine?" Humingi umano ng tulong si Rose sa kapitan ng kanilang lugar at nang gabi na iyon ay nagtungo din sila sa istasyon ng mga pulis. Nagpunta na rin si Rose sa isang opisina na laging pinupuntahan ni Catherine noon, ang Balisong Channel Quarters.
Pero wala doon si Catherine. Ayon nga sa manager ng channel, December 2021 pa daw huling nagpunta doon si Catherine para sa isang calendar advertisement. Makalipas naman ang ilang oras, nakatanggap sina Rose ng isang tawag mula sa nagpakilalang kaibigan ni Catherine. Ayon sa tumawag, may kinita daw umano si Catherine na isang pulis na karelasyon nito at lagi niyang kasama. Nag-send pa nga ang tumawag ng pag-uusap nila ni Catherine bilang patunay na totoo ang kanyang sinasabi na may karelasyon si Catherine na isang pulis. Sa investigasyon naman ng mga PNP, may nakuha silang mga CCTV footage tungkol kay Catherine. Ang una ay kuha sa isang mall sa Lemery, Batangas bandang alas 8 ng gabi ng October 12. Base nga sa mga CCTV, dumaan ang sasakyan ni Catherine sa Poblasyon 1, Santa Teresita, Batangas. Bandang 8:03 ng gabi, nakita ang sasakyan sa Barangay Muzon, San Luis, Batangas. 8:24 ng gabi, nakitang dumaan ang sasakyan na ito sa Barangay Kupang. 9:30 ng gabi, nakitang pumasok ang sasakyan sa Barangay Santa Maria. 9:20 naman, nakita ito sa Barangay Bagilawa. 9:25 hanggang 9:53 ng gabi, binigtas ng sasakyan ang Barangay San Agustin. At alas 10 ng gabi, lumabas ang sasakyan sa pinasukang kalye sa Barangay Santa Maria. October 16, 2023 ay nag-post si Chinchi na sinasabi kay Catherine na birthday nga ng kanilang nanay at sana nga ay umuwi na ito. October 18, 2023, opisyal nang idineklara ng mga PNP na si Catherine ay nawawala. Pero positibo naman ang pananaw ni Rose na walang masamang nangyari sa kanyang anak. Ayon kay Rose, malihim daw si Catherine sa isang bagay, ang tungkol nga sa kanyang love life. Walang kinukwento si Catherine sa kanyang pamilya tungkol sa mga nanliligaw sa kanya o sa mga naging karelasyon nito. Marami ngang ahensya na ang tumulong sa pamilya ni Catherine para siya ay mahanap. October 20, lumabas ang balita na si Batangas Vice Mayor Governor Mark Leviste ay personal na nag-alok ng 100,000 pesos na pabuya kung sino mang makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan si Catherine. May iba namang grupo na nangako din ng 100,000 pesos na pabuya para mahanap din si Catherine. Habang dumadaan nga ang mga araw, hindi naman tumitigil sina Rose at Chin na mag-post sa mga social media tungkol sa nawawalang si Catherine. October 25, 2023, lumabas nga ang balita na ang reward para sa taong makapagbibigay ng impormasyon kung nasaan si Catherine ay umakyat na sa 250,000 pesos. Bukod doon, ang Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director na si Gilbert Cruz ay nagsabi na ang ahensya ay nagdagdag din ng 50,000 na pabuya tungkol sa kaso ni Catherine. October 26, 2023, lumabas ang isang lead sa kaso ni Catherine. May idineklarang person of interest ang mga PNP sa pagkawala ni Catherine. At ito nga ay ang pulis na dapat kikitain ni Catherine noong October 12 at sinasabing karelasyon niya. Ang pulis din na ito ay ang nagbigay kay Catherine ng kanyang gray na sasakyan na gamit niya nang siya ay nawala. Ang pulis na ito ay hindi pa pinangangalanan at pinapakita ang litrato ng panahon na iyon. Pero siya ay inalis na sa kasalukuyang posisyon habang sumasailalim sa investigasyon. Ang PNP Highway Patrol Group naman ay nagsampa ng formal na reklamo para sa kasong carnapping at estafa sa Antipolo Prosecutor's Office laban sa taong nakalista bilang huling may-ari ng gamit na sasakyan ni Catherine. Maling address kasi ang kanyang inilagay sa deed of sale. Mula noon ay hinanap na nga ang lalaki. Ayon sa PNP, tinitingnan nila ang anggulo na baka isang carnapping group ang nasa likod ng pagkawala ni Catherine.
Tinitingnan nila ang anggulong na ito dahil baka daw grupo ng carnappers ang nabilhan ng sasakyan ni Catherine. Dagdag pa ng mga investigador, base nga sa investigasyon, hindi lumabas ng Calabarzon ang sasakyan ni Catherine. Nakipag-coordinate din sila sa mga expressway na maaring daanan ng sasakyan, pero ayon sa mga CCTV at kanilang records, walang lumabas o dumaan na gray sasakyan na gamit ni Catherine. November 6, 2023, nakatanggap ang mga pulis ng impormasyon mula sa 2 testigo na mula din sa Batangas. Hindi na inilabas ang pangalan ng mga witnesses na ito at ang kanilang mga litrato. Ayon sa mga testigo, gabi ng October 12, habang papunta sila sa Batangas City gamit ang kanilang motor, huminto sila sa Santa Catalina Subdivision. Habang sila ay nandun, nakita nila na may binuhat na isang babae at nakita nila itong duguan sa ulo at katawan. Ang babae ay nagmula nga sa isang silver na kotse. Pagkatapos ay pinagtulungan daw ng 3 mga lalaki na ilipat ang babae sa isang pulang sasakyan. Ang isa sa mga lalaki ang siya daw nagmamando sa 2 lalaki nang nilipat ang babae. Maya-maya ay nakita ng 3 lalaki ang mga witnesses. Isa sa mga lalaking ito ang lumapit sa kanila at tinutukan sila ng baril. Tinaboy at sinabi sa kanilang, "Bakit kayo nandito? Umalis na kayo kung ayaw niyong madamay." At sa takot nga ng 2 witness ay agad silang umalis sa lugar. Nung una ay hindi nga nila kilala ang babae. Pero nang makita nga nila sa social media na ang babae ay ang nawawalang si Catherine, nagpunta agad sila sa mga pulis para magbigay ng kanilang statement. Pinakita sa kanila ng mga PNP ang huling kuha ng CCTV ni Catherine. Doon nga nakumpirma ng mga witnesses na pareho ang damit ng babaeng nakita nila at ang suot ni Catherine. Nagpakita din ang mga PNP sa mga witnesses na mga gallery at letrato at doon nga nila tinukoy ang lalaking nanutok sa kanila ng baril dahil nga ito ay may malaking tattoo. Ang lalaki ay kinilala ng mga witnesses na si Jeffrey Ariola Magpantay. Sa investigasyon, lumalabas na si Jeffrey ay may kaugnayan sa pulis na person of interest sa kasong ito. Si Jeffrey ay ang bodyguard at driver ng nasabing pulis na karelasyon ni Catherine. At ang 2 lalaki ay hindi naman na-identify ng mga witnesses. Nagpunta na din ang mga investigador sa mga malalapit na ospital pero walang itinakbudong babae na duguan. Para nga sa PNP, kinukonsindera pa rin nila itong missing person case. Pero posible umanong hinampas ng baril si Catherine o doon na mismo binaril sa kanyang kotse. Nang November 8, 2023, isang abandonadong pulang sasakyan ang nagtagpuan sa isang bakanting lote sa barangay Dumuklay, Batangas City. Ito ay isang red na USB na wala ng plaka at wala ng mga conduction sticker. Ang kotse na ito ay tugma sa nakita ng 2 witness kung saan nga inilipat umano ang katawan ni Catherine. Hindi naman tinukoy ng mga PNP kung ang may-ari ng pulang sasakyan na na-identify base sa records ng LTO ay kasali o kasabwat sa pagkawala ni Catherine. Nag-post naman ang kapatid ni Catherine na si Chinchin na dapat umanong ilabas ng mga pulis ang pangalan ng sinasabing person of interest. Ayon sa post ni Chinchin, "Sa totoo lang, dapat ilabas nyo ang pangalan at mukha ng person of interest pero hindi nyo magawa." Ang sasakyan na pula ay sumailalim sa forensic examination. Sa kotse, nakakita ang mga forensics ng 70 na hibla ng buhok at 12 swab ng dugo o blood samples. Para makumpirma ng mga pulis kung si Catherine nga ba ang babaeng sinakay sa natagpuang kotse, ang nanay ni Catherine na si Rose ay sumailalim sa DNA test.
November 14, 2023, pinangalanan na ang pulis na person of interest sa pagkawala ni Catherine. Ayon sa mga nag-iimbestiga, ang pulis ay kinilalang si Police Major Alan De Castro na nagtatrabaho sa Police Regional Office 4A at nasa kustodiya na ng mga pulis. Na-identify ang pulis na ito dahil nga sa kaibigan ni Catherine na siyang nagkwento tungkol sa naging relasyon ni Police Major Alan at ni Catherine bago ito mawala. Ayon naman sa statement ni Police Major Alan, kilala niya si Catherine pero wala silang relasyon. Nakilala niya daw ito dahil naging isang guest speaker si Catherine sa isang flag raising ceremony sa Batangas Provincial Police Office noon. Binanggit din niya na wala siyang alam kung nasaan na si Catherine. Pero kinumpirma niya na driver niya nga si Jeffrey Magbantay, ang lalaking nakita ng dalawang witness. Ayon sa PNP, ang tinitingnan nilang motibo sa kaso ay gusto na ni Catherine na makipaghiwalay kay Police Major Alan. At sinabi daw umano ni Catherine sa asawa ni Police Major Alan na siya ay kabit nito. Base din sa investigasyon ng mga PNP, may nakitang text messages na si Police Major Alan ay sinaktan si Catherine isang beses at umuwi siyang may pasa sa bahay. Ito daw kasi ay matapos sabihin ni Catherine sa asawa ni Police Major Alan na siya ay kabit. November 13, 2023, kinasuhan sina Police Major Alan, Jeffrey Magbantay at dalawa pang suspect ng kidnapping at serious illegal detention. Pero sa kasalukuyan, ang nasa kustodiya pa lang ng mga pulis ay si Police Major Alan. Nakilala na rin ng mga pulis ang registered owner ng pulang SUV na natagpuan. Pinuntahan nila ang address at napag-alaman ng mga pulis na wala namang itong dating kinasangkuntang kaso at hindi rin ito isang carnap vehicle. Ang dating may-ari naman na gray na sasakyan ni Catherine na gumamit ng peking address sa deed of sale ng sasakyan ay nahaharap sa reklamong carnapping at estapa. Ayon sa mga pulis, hinala nila sangkot sa carnapping group ang dating may-ari. Nito lang, ng November 16, 2023, umamin si Police Major Alan na siya at si Catherine ay may relasyon. Hindi naman ulit nagbigay ng pahayag si Police Major Alan tungkol sa pagkawala ni Catherine. Kapag ito ay tinatanong kung alam ba niya kung nasaan si Catherine, ang tanging sagot lang daw nito ay, "I invoke my right to remain silent." November 21, 2023, lumabas ang resulta ng forensics at nagmatch kay Catherine at sa kanyang nanay ang mga DNA at buhok na nakuha sa pulang sasakyan. Dahil dito, kumpirmado na si Catherine nga ang babaeng sinakay sa pulang sasakyan. Pero may mga natuklasan ding mga ilang hibla pa ng buhok ang nakuha na hindi naman tumugma sa DNA ng magulang ni Catherine. Ayon sa mga pulis, posibleng sa mga lalaki na naglipat kay Catherine ang ibang buhok na nakuha sa abandonadong kotse at patuloy pa nga din ang kanilang investigasyon. Ayon sa PNP, hindi naman nagbigay ang asawa at ibang kaanak ni Police Major Alan ng statement tungkol sa kaso. Lumabas naman sa isang programa sa radyo ang pamilya ni Catherine. Ayon kay Rose, nananawagan siya sa kanyang anak na siya sana ay umuwi na at miss na nila ito. Hindi din daw siya mawawala ng pag-asa na muling makikita si Catherine. Ayon naman kay Chinchin, araw-araw nilang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang kapatid at mahal na mahal niya nga ito. Nagsabi naman si Senator Raffy Tulfo na personal siyang magbibigay ng 500,000 na pabuya sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon kung nasaan si Jeffrey Magbantay. Magpahanggang ngayon ay hindi pa din naman natatagpuan ang gray na kotseng dala ni Catherine nang siya ay mawala
maging siya mismo ay hindi pa rin nakikita. Abangan natin ang susunod na update sa kasong ito ni Catherine Camilon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone.